Nagkakagulo ang industriya ng gaming, libu-libong natanggal sa trabaho at kinansela lang proyektong nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Sa likod ng saradong pinto, nagpapanik ang mga CEO. Pero sa isang maliit na opisina sa Bellevue, 360 katao ang mas malaki ang kita kaysa sa kabuuang kita ng lahat ng empleyado ng Electronic Arts. Hindi lang sila nananalo, binabago rin nila kung paano natin iniisip na dapat gumana ang mga modernong kumpanya. At kung tama sila, hindi lang ngahihirapan ang industriya ng gaming, umaandar ito sa kasinungalingan. Kabanata 1, ang multo sa makina. Sa unang kalahati ng 2024, 11,000 trabaho ang nawala sa 10 pinakamalalaking pampublikong gaming kumpanya. Sinara ng Microsoft ang Arcane Austin at mabilis na nawala ang Tango Gameworks. Pati Embracer Group isinara ang mga division sa iba't ibang bansa. Sa reforma, mahigit 4,000 empleyado ang natanggal at 44 studio ang isinara, pati Sony naapektuhan. Nagkaroon ng internal na reforma ang PlayStation ecosystem, tahimik na isinara o pinagsama ang ilang studio. Ganito rin ang nangyari sa buong industriya. Parang walang nakaligtas maliban sa isang pribadong kumpanya sa estado ng Washington na natiling nasa pagitan ng 330 at 360 katao ang bilang ng empleyado ng Valve. Walang tanggalan o biglang hearing at walang quarterly na drama. Patunay ng mga numero ang katayuan ng Valve. Ang Steam lang ay kumita ng mahigit 16 na bilyong dolyar sa kita noong 2025. Tinatayang abot sa 17 bilyong dolyar ang kabuuang negosyo. Hatiin mo yan sa kakaunting empleyado nila, kaya ang kita kada empleyado ay nasa 50 milyon. Ang Microsoft sa pamamagitan ng operating system Cloud Empire at Xbox ay kumikita ng halos 1.24 milyong dolyar bawat empleyado, 40 beses na mas mataas ang kinikita ng Valve. Ibinunyag ng mga dokumento ng korte mula sa isang kasong antitrust noong 2021 ang mas pangit na katotohanan para sa natitirang bahagi ng industriya. Karaniwang ang empleyado ng Valve ay kumikita ng mga halos 1.3 milyong dolyar kada taon. Matagal na ang datos na ito. Mas mataas na sigurado ang bilang ngayon, ngunit hindi lang ito tungkol sa sahod o swerte. Kung tutuusin, estruktura ang tunay na pinagkaiba, hindi performance. Ang mga kumpanyang pang-gaming na nakalista sa stock market na nakatali sa mga inaasahan ng mga mamumuhunan ay pinalubo ang bilang ng kanilang mga empleyado noong panahon ng pandemya. Nag-hire sila ng agresibo at pagkatapos ay nagbawas agad nang bumaliktad ang merkado. Nang nagkaproblema, hindi lang sila nag-adjust, sunod-sunod nilang tinanggal ang mga tao. Hindi sumama si Valve sa ganitong siklo. Ang antas ng empleyado ay tila may matibay na hangganan at hindi layunin para sa paglago, nanatili itong limitado. Ano ang ibig sabihin nito sa buong industriya? Ang sektor ng gaming na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar ay matagal nang nakatuon sa pagpapalawak, mas malaking studio, team at budget. Pero baka ito mismo ang problema, hindi ang solusyon. Ang unang ebidensya ay galing sa nag-iisang kumpanyang ayaw sumabay. Kabanata 2, ang milagro ng $0 marketing. Sa modernong AAA gaming, hindi lang lumalaki ang budget, umaabot na ito sa sukdulan. Ang Concord ng Sony ay naging malinaw na halimbawa nito. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 200 milyong dolyar ang halaga ng development deal. May ilang pagtatantya na nagtutulak sa kabuuang halaga nito na halos 400 milyong dolyar at hindi pa kasama rito ang marketing, gasto sa pagbili ng studio o ang gasto sa paglulunsad. 8 taon ng pagdevelop ang ginugol dito. Ang studio sa likod nito, ang Firewalk, ay tuluyang binili ng Sony noong Abril 2023. Malaki ang naging pustahan nila sa Concord bilang susunod nilang malaking live service na tatangkilikin. Noong araw na inilunsad ang Concord sa Steam, 697 lang ang naglaro. Halos 25,000 kopya ang naibenta ng laro at pagkatapos ng 14 na araw, inalis ito ng Sony sa mga tindahan at nag-refund sa lahat ng bumili. Isinara ng Sony ang Firewalk matapos ang 2 buwan, binura ang taon ng trabaho at daan-daang milyong puhunan sa ilang buwan lang. Halos kasabay noon, nagdagdag ang Valve ng projektong tinatawag na Deadlock sa Steam. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Walang reveal trailer, walang press tour o IGN exclusive. Wala talagang inilaan na budget para sa marketing. Pinakiusapang huwag magsulat ang mga reviewer tungkol dito at kumalat ang balita sa mga Discord server. Noong Setyembre 2, 2024 umabot sa mahigit 171,000 sabay-sabay naman lalaro ang Deadlock. Ang Concord ay nagkakahalaga sa Sony ng humigit kumulang 200 at 87,000 dolyar kada pinakamataas na sabay-sabay na gumagamit. Halos wala namang ginastos ang Valve para sa Deadlock. Hindi lang ito nangyari sa 2 larong yon. Ang Helldivers 2 ay naging tanyag noong unang bahagi ng 2024 halos dahil lang sa usap-usapan at nakabenta ng mahigit 12 milyong kopya sa 3 buwan. Karamihan sa marketing ay mga organic na meme tungkol sa isang katang-isip na planeta na tinatawag na Malevolon Creek.
Ang Manor Lords, gawa ng isang Polish developer, ay nakabenta ng higit 2 milyong kopya sa unang 3 linggo, kahit halos walang ginasto sa advertising at umasa lang sa komunidad. Naitataboy ba talaga ng malaking gasto sa marketing ang mismo mga manlalarong gusto ng mga larong ito? Nang gumastos ang Sony ng parang GDP ng isang maliit na isla para i-broadcast ang Concord, ang totoong narinig ng kanilang target na audience ay iba. Ang narinig nila, ito ay korporado at pilit na pilit. Ang totoong interes ay galing sa kasabikan at usap-usapan, hindi sa billboard. Ginamit ng Valve ang ideyang ito. Ang access ay kinikita, hindi binibili. Kita namang epektibo ito. Ginagayanan ng maliliit na studio ang format na iyon at unti-unting nawawala ang advertising-based launch playbook dahil may mas epektibong paraan na. Kabanata 3, ang output anomaly. Ang kakaiba sa Valve ay hindi ang mga nilalabas nila, kundi kung paano sabay-sabay at maayos gumagana ang lahat. Tingnan mo ang Counter-Strike 2, hindi lang ito sequel. Ibig sabihin, lilipat sa Source 2 engine, muling bubuin ang lighting system at lubusang i-overhaul ang netcode para sa pinakanilalarong competitive shooter sa mundo. Nandiyan pa rin ang hardware. Hindi lang simpleng refresh ang Steam Deck OLED. Isa itong bagong bersyon ng custom handheld hardware na sadyang ginawa para sa Steam ecosystem. Kahit luma na ang kanilang mga gawa, pareho pa rin ang kalidad. Ang Half-Life Alyx ay pamantayan pa rin sa modernong VR kahit ilang taon nang lumipas. Sa una, parang magkakahiwalay ang bawat bahagi, pero kapag pinagsama, umaasta silang parang isang tuloy-tuloy na sistema, hindi magkakahiwalay na proyekto. Pinapatakbo ito ng halos 360 tao sabay pamamahala sa pinakamalaking TC Digital Store at ilan sa pinakamalalaking live service games. Ihambing mo ito sa karaniwang pamantayan ng industriya. Sa Microsoft, EA o Activision, normal na mas malaki ang team ng isang AAA blockbuster kaysa sa buong workforce ng Valve. Kahit malaki ang resource ng malalaking laro, madalas pa rin silang nadidelay. Bakit? Dahil patuloy na pinapalawak ng Valve ang kanilang mga kalamangan. Bawat proyekto ay nakabatay sa mga nauna. Hindi na kailangan maghanap ng audience ang Counter-Strike 2 dahil minana na nito ang nabuo sa 20 taon. Hindi na rin problema ng deadlock ang bayad o distribusyon dahil saklaw na ito ng Steam. Hindi na kinailangang bumuo ng software ecosystem mula sa wala ang Steam Deck. Binagawa na ni Proton ang mabibigat na trabaho. Walang nagsisimula sa zero. Dahil dito, hindi pinalalaki ng Valve ang team nila gaya ng ibang kumpanya. Sadyang maliit ang grupo nila. Walang boardroom bureaucracy, focus group divisions o shareholder reviews. Mas madalas manalo ang maliliit na team na nagtutulungan kaysa malalaking grupo, higit pa sa akala ng marami. Dapat ding tandaan ang kabaliktaran. Kapag nag-anunsyo ang kumpanya, nakukuha ito ng libu-libong dagdag na developer, mukhang mabilis sila, pero hindi ito laging nangangahulugang mabilis ding lalabas ang produkto, minsan kabaliktaran pa. Minsan, mas bumabagal pa ang resulta sa paglipas ng panahon. Kabanata 4, ang nakatagong hierarchy. May pinakintab na bersyon ng Valve na laging nababanggit sa tech articles. Ang flat hierarchy at mga gumugulong na mesa. Ang handbook ng empleyado ay nangangakong pwede kang lumipat sa proyektong gusto mo. Magandang kwento ito, pero kalahati lang ang totoo, lalo na sa mga nagtrabaho doon. Ipinapakita ng Glassdoor reviews at dating empleyado ang hindi sinasabi sa brochure. Kabal. Hindi ito tungkol sa konspirasyon, kundi sa matagal ng grupo ng senior engineer, designer at ekonomista. Tahimik nilang pinagpapasyahan kung alin proyekto ang popondohan at alin ang itatabi, kung sinong bagong hire ang isasama at sinong ilalagay sa gilid. Inilarawan ng dating empleyado ang dinamika ng samahan na parang high school cafeteria na may kontrol sa budget. Sabi niya, malaya siyang magtrabaho sa anumang proyekto pero walang gustong makipagtulungan sa kanya. Kahit walang formal na titulo, may umiiral pa rin kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Malaki ang epekto ng pananaw ng mga kasamahan sa sahod, bonus at impluensya dahil sila rin ang nag-evaluate sa isa't isa. Kung hindi marunong magbasa ng di nakasulat na patakaran, madalas hindi natatagal ang tao. Totoo ang kalayaan, pero may pressure din ito. Ang Valve ay nag-aalok na malawak na kalayang magpasya at mataas na sahod para sa angkop, pero mabilis umalis ang diakma. Hindi tatagal ang kumpanyang nakalista sa stock market sa ganitong kultura. Papasok agad ang compliance at HR at magkakaroon ng class action cases. Ang tinding nagtutulak sa team ng Valve na gumawa ng lampas sa inaasahan sa laki nito ay hindi akma sa mga patakaran ng pampublikong kumpanya. Gumagana ang sistema pero hindi kasing linis o ideal gaya ng sabi ng alamat. Nakatago rito ang mas mabagsik na realidad. Ang pagpapanggap na hindi ito ganoon ay binabaliwala ang mga taong talagang kinailangang mamuhay sa loob nito. Pinapatunayan ng modelo na tinamad ng ibang bahagi ng industriya. Mas mainam kumuha ng kaunting mahusay na taong tugma sa kultura kaysa kumuha ng marami lang. Hindi kailangang gayahin ang ibang grupo, mas simple ang tunay na aral dito.
Ang pagbaba ng pamantayan sa pagkuha ng empleyado para mabilis lumaki ay unti-unting sumisira sa kumpanya, samantalang ang kumpanyang sadyang nananatiling maliit ay maingat sa pagpili ng tao. Pinoprotektahan nito ang dahilan kung bakit ito nagtatagumpay. Maaring mas marami pang nagagawa ang kumpanyang yon para sa mga tao nito kaysa sa kumpanyang nag-triple ng bilang ng empleyado para lang magmukhang maganda sa LinkedIn, lalo na kung kalahati sa kanila ay natanggal din makalipas ang 2 taon. Mas pabor ang setup sa mas maliit pero mas maigting na operasyon. Mas malaki ang kita at produksyon ng mga manggagawa. Hindi na pinagtatalunan kung epektibo ito bilang negosyo. Kabanata 5, ang pasibong imperyo. Ngunit ang tunay na lakas ng Valve ay hindi mula sa pagbebenta ng mga laro. Kumukuha ang Steam ng 30% sa bawat larong nabebenta sa plataforma, mas mababa para sa publisher na malaki ang benta. Malaking negosyo yon, pero panlabas na bahagi lang yan. May pamilihan din para sa mga gamit sa laro, lalo na sa Counter-Strike 2 at Dota 2. Napapalitan ang mga manlalaro ng sandata, skin, palamuti at pampaganda sa dami ng kalakalan, mas kahawig ito ng pamilihang pinansyal kaysa ng ekonomiya ng laro. Kumukuha ang Valve ng 15% bawat transaksyon noong 2023. Ang ekonomiya ng case at skin sa Counter-Strike ay kumita ng higit $1 bilyong. Tuloy ang kita kahit walang bagong nilalaman si Valve. Kapag mataas ang aktibidad, malaki ang kinikita ng marketplace. Minsan, mas malaki pa kaysa sa taunang kita ng mid-size na publisher. At wala ni isa dito ang galing sa paglabas ng bagong laro. Malaki ang epekto ng estratehiya. Habang karamihan sa game companies ay kailangang maglabas ng bago kada quarter para mabayaran ang gastos, hindi ganun si Valve. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita, kaya pwede silang mag-eksperimento, itigil ang proyekto o maghintay ng 1 dekada nang walang pressure na maglabas ng mga sequel. Kaya nilang maghintay hanggang may lumitaw na talagang kapanapanabik. Ihambing mo yan sa publisher na gumagastos ng daan-daang milyon kada quarter na may board na gusto ng sabay-sabay na progreso sa maraming live service projects. Hindi lang laki, pati puwang para makakilos magkaiba. Bakit hindi ginaya ng Valve ang Microsoft sa pagbili ng maraming studio? Kasama sa kanilang estratehiya ang pangpipigil. Ang pagbili ng kumpanya ay nagtutulak sa iyong pagsamahin ang mga kultura, dagdagan ng empleyado at magdala ng mga bagong legal na panganib at mga problemang pangpamamahala na 30 taon ng sinisikapang iwasan ng Valve. Ang mga pampublikong kumpanya na pinipilit ng mga demand sa dividendo o mga shareholder ay halos palaging ginagamit ang sobrang pera sa kung ano-anong bagay. Hinahayaan ng Valve na ipunin at gamitin ang pera ayon sa gusto nila. Ang tunay na kalayaan ay pagmamay-ari mo ang sariling distribusyon, hindi inuupa sa iba. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga studio na naipit sa tindahang di nila pagmamay-ari? Hindi maganda ang sagot, pero dahil sa paglalatag na ito, mas luminaw kung nasaan talaga ang mga tunay na bentahe para sa mga gustong maunawaan ito. Kabanata 6, ang 10 taong suga. Kadalasan, naalala ng mga tao ang paglulunsad at tagumpay ng Steam Deck noong 2022. Ngunit nalilimutan ang mga pangyayari bago ito. Ang buong bersyon ng Steam OS ay inilunsad kalaunan kasabay ng orihinal na komersyal na Steam machines noong huling bahagi ng 2015. 500,000 units lang ang nabenta ng standalone controllers sa kalagitnaan ng 2016 at mas mababa pa ang benta ng consoles. Mukhang palpak ang proyekto. Kung ordinaryong kumpanya ito, matagal na itong tinigil. Inilunsad ng Google ang Stadia noong 2011 pero isinara ito matapos ang 3.5 taon. Ang Crucible ng Amazon ay 6 na buwan lang tumagal. Samantalang hindi isinara ng Valve ang Steam OS, patuloy pa rin ito. Gumawa sila ng Proton, software na nagpapagana ng Windows games sa Linux kahit walang effort mula sa developer, at binuksan pa nila ang ilang bahagi nito sa publiko. Patuloy nilang pinahusay ang Linux sa likod ng mga eksena sa pamamagitan ng pag-aambag at hindi nila ito minadali. Sa halos 1 dekada na din parang magastos lang na side project ito. Noong Pebrero 25, 2022, inilabas ang Steam Deck. Hindi lang ito nabenta, gumawa rin ito ng bagong kategorya. Biglang, ang dekadang pagtatrabaho sa Linux ang naging pundasyon ng hardware ecosystem na unti-unting nagpapahina sa kontrol ng Microsoft sa PC gaming. Nagsimulang mabasag ang paniniwala na tanging Windows lang ang lugar kung saan mabubuhay ang seryosong mga laro. Bawat isa sa mga pagbiling yon ay unti-unting humihila sa PC gaming palayo sa lumang modelo ng kita ng Microsoft. Napakaganda na naging resulta nito, kaya nagsimulang magmadali ang mga kakumpetensya, sinusubukang habulin ang hinaharap na sinimulang buuin ni Valve taon nang nakalipas. Gumawa na rin ng sariling Windows handhelds ang Asus, Lenovo, MSI at iba pa. Hindi ito magagawa ng isang pampublikong kumpanya dahil gusto ng mga shareholder ng kita hindi gumugol ng 10 taon sa paggawa ng operating system. Wala sa Valve ang ganitong problema. Si Gabe Newell ay may higit 50% pagmamay-ari ng kumpanya, kaya malaki na ang pagbabago. Walang board na nagtutulak ng ibang direksyon.
Walang pressure na magpakita ng panandaliang tagumpay kapalit ng pangmatagalang trabaho. Hindi rin kailangang magmukhang maganda agad ang susunod na financial report. Ang mahalaga, may saysay pa rin ang mga desisyon paglipas ng panahon. Ang kapital na may mahabang pananaw ay mas mahusay ng malayo kaysa sa panandaliang kapital. Hindi patas ang laban. Ang mga kumpanyang kontrolado ng tagapagtatag, dual-class shares o pananatiling pribado ay maaaring ito lang ang mga paraang magpapagana sa pangmatagalang diskarte. Napapansin na ngayon ng mga tao dahil lumalabas na ang mga istrukturang yon sa teknolohiya. Malinaw na ang playbook para kopyahin. Kabanata 7, ang huling tagapagbantay. Inilalarawan ng Valve ang Steam bilang bukas na plataporma kung saan kahit sinong may developer account at $100 ay pwedeng maglabas ng laro. Sikat ang tindahan dahil hindi ito nagke-curate at hinahayaan ng merkado magdesisyon kung ano ang tatangkilikin. Dahil dito, nakuha nila ang tiwala ng mga indie developer sa loob ng isang henerasyon. Pero hindi yan ang buong kwento. Tahimik na tinatago ng Steam recommendation algorithm ang libu-libong mababang kalidad na laro taon-taon. Ang recommendation engine ang pumipili kung aling mga laro ang ipapakita sa aling mga user, na itatago ang mga asset flip na laro. Ang mga AI-generated na basurang laro na bumaha sa lahat ng malalaking storefront ay naitatago rin. Ngayon, kailangan nang ipahayag sa Valve kung AI-generated ang nilalaman at agad na ipinagbabawal ang mga larong lumalabag sa pangunahing patakaran ng kalidad. Kaya ang ideya na hindi curated ang Steam ay hindi talaga totoo. Curated ito, pero hindi lang sa halatang paraan. Nalalagay tuloy sa alanganin ng Valve. Malaki kasi ang pakinabang nila sa pagiging kaalyado ng indie developer at sa platapormang hinahayaang ang merkado ang magpasya. Kailangan din nilang protektahan ang plataporma, kung hindi, mapupuno ang store ng 50,000 walang kwentang drag and drop na laro bawat taon. Hindi talaga magkatugma ang dalawang layunin, kaya ginagawa ng Valve ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mga kumpanyang nakalista sa stock market. Gumagawa sila ng tahimik at practical na kompromiso. Tinatanggap nila ang ilang batikos na parang mapagkunwari pero tuloy lang. Pinoprotektahan ba nila ang ecosystem o sila rin ba ang pumipili kung sinong developer ang kikita? Malamang pareho. Dahil sa laki ng plataporma, dumami ang mabababang kalidad na laro. Noong 2025, mahigit 20,000 laro ang inilabas sa Steam. Gumawa rin ang Valve ng mga sistema na aktibong umuhubog kung paano gumagana ang ranking na yon. Hindi ito basta-basta lang, may estruktura ito. Magulo ang buong sistema pero napapanatili nitong buo ang karanasan sa pagdiskubre sa Steam. Pakiramdam mo, pwedeng umangat ang mga laro sa sarili nilang sikap kahit tahimik na sinasala, inaayos at itinatampok ng tindahan ang mga nangungguna. Nahihirapan ang mga bagong tindahan sa dagsanan nilalaman pero umaangkop ang Steam. Ganitong moderation lang ang paraan para magtagal ang malalaking plataporma nang hindi nagiging mahigpit na publisher o magulong tapunan. Ipinakita ng Valve ang ikatlong mas magulong landas. Hindi eksaktong tugma sa kanilang marketing pero gumagana ito. Kabanata 8. Ang pagliko, walang saysay ang mga ito nang magkakahiwalay. Mas marami ang napapalabas ng Valve kaysa sa iba gamit kaunting empleyado. Ginagawa nila ito ng walang marketing, nagpapatakbo ng isang kultura na hindi mabubuhay kung pampubliko ang pagmamay-ari pero nakakagawa pa rin ng mga resulta na epektibo. Hindi ito estrukturang ginagaya ng malalaking studio. Mukhang imposible magawa mag-isa ang mga yon, pero kakaiba talaga ang kombinasyong ito. Gumagana ito dahil mula pa noong umpisa, tumanggi na ang Valve na sumabay sa laro ng iba. Isang tagapagtatag, ilang senior na kasosyo at kalayaang huwag pansinin ang opinyon ng iba sa itsura ng modernong tech na kumpanya. Karaniwan, inilalarawan sa mga ulat tungkol sa Valve ang ganito bilang kakaiba pero may mas malinaw na pattern dito. Maraming normal sa malalaking kumpanya ay dahil lang sa perang galing sa labas. Quarterly na ulat, pagkuha ng ibang kumpanya, maraming empleyado at malaking gasto sa marketing. Hindi talaga kailangan ang mga ito para gumawa o magpalaganap ng software. May maliit na grupong ginagawa ang gusto nila, sapat ang pera kaya hindi sila nagmamadali. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang pakiramdam. Bakit? Dahil nasanay na ang lahat sa dati kaya nakalimutan na may ganitong opsyon. Kabanata 9, ang soberanong estado. Ang Valve ay hindi karaniwang kumpanya kundi parang maliit na pribadong estado. Nakabase sa Bellevue, nagpapatakbo ito gamit ang sarili nitong mga panloob na patakaran na sumasaklaw sa pagkuha ng empleyado, mga pakete ng kompensasyon at mga pangmatagalang estratehiya. Walang anumang bagay sa labas ng kumpanya na pumipilit dito na sumunod sa karaniwang pamantayan ng industriya. At yan ang pangunahing pagkakaiba. Ang Valve ay hindi kumikilos na parang isang kumpanyang nakikipagkumpetensya sa merkado. Kumikilos ito na parang isang bagay na tuluyang lumabas sa karaniwang sistema. At kapag nakita mo ito sa ganung paraan, ang mga desisyong mukhang kakaiba mula sa labas ay nagsisimulang magkaroon ng mas malinaw na dahilan. Halos imposibleng gayahin ang Valve. Bihira ang mga tagapagtatag nagmamay-ari pa rin ng mayorya sa isang kumikitang higanteng kumpanya ng software.
Ilan lang ang kulturang inayos ng ganito kaingat sa loob ng 20 taon, partikular ang kanilang kalamangan. Ang pagmamay-ari ng pinakamalaking PC game store sa mundo ay bagay na isang kumpanya lang kayang gawin. May matututunan ang mga kumpanya dito. Nakita ng maliliit na studio ang problema sa pampublikong merkado kaya hindi sila sumali. Tulad ni Local Funk, nag-iisang developer ng Balatro. Tinanggihan niya ang mga alok na bilhin ng kumpanya at piniling panatilihing maliit ang operasyon. O si Sven Vinca sa Larian Studios, ang team sa likod ng Baldur's Gate 3. Ilang dekada na niyang pinatakbo ang studio nang hindi tayo pinapasok sa stock market. Kamakailan, naglabas sila ng matagumpay na laro sa sarili nilang paraan matapos tumanggi sa publisher deals. Wala sa mga kumpanyang ito ang magiging Valve. Hindi naman nila kailangan. Bawat isa ay natutunan ng sapat mula sa playbook para makipagsabayan sa mas malalaking kumpanya kahit limitado ang kanilang pananalapi. Tahimik nilang pinapatunayan na mali ang idea na mas magaling ang mas malaki. Hindi pa tapos ang gaming. Hindi pa nga tapos ang tanggalan sa industriya. Malamang nagsimula na ang susunod na alon. Lumalaki pa rin ang AAA budgets lampas sa kaya at patuloy ang gastos ng marketing sa kampanyang di naman hinahanap. Magpapatuloy ang pagdurugo. May mga nagsasarang studio na may magagandang proyekto at mga empleyadong nawalan ng trabaho na hindi dapat nagdurusa dahil sa problema ng kanilang employer. Sa Bellevue, may 360 tao na taon-taon nagpapatunay na hindi lang higanteng tech ang tinitingnan. Ramdam din ito sa paggawa ng laro. Panurin kung bakit matagal gawin ang GTA 6 at bakit pressured ang Rockstar mag-deliver. O i-click mo ang video na ito.